Morning! Today, may mga experiment na ginagawa. So, tatry natin na tumakbo from my house to my office, from Laguna to Ortigas. Papatakbuhin natin itong EV na walang aircon. So, na-charge ko to almost full charge, 99%. Ang range niya na nakasulat kung nag-start ako is 168. Ang maximum kasi nito is 170 kilometers. So, for the love of science, hindi ako nagbukas ng aircon kahit medyo mainit para lang i-test natin yung range niya, full range, para meron lang akong control, para next time pag tinry natin yung test naman na nakabukas yung aircon full blast, same route, so makita natin difference. So kanina may mga nadaanan na ako na traffic, tapos ito naman meron straight naman na maluwag sa highway. Ngayon medyo moderate. Ako ngayon is 37 kilometers per hour lang dito na ako sa Sukat. Medyo mabagal lang pero tumatakbo naman. So ngayon nakikita ko parang malaki ang effect ng regenerative braking. Kasi every time na nag-gas ka, syempre kukonsumo siya ng power, kuryente. So once na na-release mo yung throttle and nag-brake ka, actually kahit hindi ka mag-brake, meron siyang pinabalik niya yung power dun sa battery. Pag nag-brake ka, makikita mo dun sa gauge, mas mataas yung percentage na binabalik niya kasi yung kinetic energy from the wheels, kina-convert niya pabalik na energy dun sa battery. So ngayon, since 168 tayo nag-start, ang range na natatakbo ko ngayon ay nasa 16.6 kilometers na. Tapos ang nakasulat na range left ko is 153. So parang lumagpas ako dun sa ano, kasi pag inat mo yung 153 sa 160 sa 16.7, nasa 169.7 na yung range na possible na pwede kong makuha kung ganito yung scenario hanggang mamaya. Ganito yung takbo ko, ganito yung walang aircon, tapos ang traffic moderate lang. So marireach natin yung 170 even though na ang charge natin kanina nung pag-alis ko ng bahay is 168. So yun yung testingin natin kung gano'n nga mangyayari. Siguro tomorrow tatry natin yung ano naman, full blast yung aircon, tapos same route tayo para makita natin kung ano yung difference na nakabukas yung aircon sa wala. Okay, so tuloy muna ako mag-drive kasi para nakafocus tayo mga-discransya. Okay, ayun, nandito na tayo sa office. Medyo pawis ako no, kasi ang init wala nga tayong aircon kaya sobrang init. Pero for the love of science, again, ginawa natin to para lang matest yung capability ng sasakyan na to in terms of regenerative braking without AC. So parameters natin is first, una nga walang aircon, second is close window, tapos ako lang mag-isa, wala akong kasamang load maliban na lang sa bag ko. We drove for 35.3 kilometers from Pasita, Laguna to Ortigas. Ngayon, reveal ko yung one-way na result natin kasi later tonight, pag uwi ko, test ko ulit to ng walang aircon para makita natin yung round trip niya na consumption na
para makita natin yung effect ng regenerative braking in real world. Okay, so ito pakita ko lang sa inyo. Ayan, ewan kung kita nyo. Kita ba? Ayan. So 35.3 kilometers ang tinakbo natin, 139 kilometers left. We still have 82% battery. Kung ganito rin mamaya, so ina-expect ko kasi kayon nag-gain na tayo ng 6.3 kilometers. Tama ba? 7 35 tama. 6.3 kilometers na yung gain natin. Kasi ang maximum nito is 170 kilometers. I still have 139 kilometer range left. I already traveled 35.3. So tama ba yung math ko? O, check na lang natin later. So mamaya yung full result, test ko na lang pa uwi. Okay? Okay, good evening. Ito, pauwi na tayo. So, kanina, nung papunta tayo, we started at 168 kilometer yung range na from my home. Tapos, pagdating dito, ang natira pa sa atin, meron pa daw tayo 139 kilometers. So, ang nakonsume natin sa total range niya is 29 kilometers lang. Pero yun nga, di ba ang tinetest natin is yung regenerative braking kung meron siyang additional range. So, ang lumabas, nakakuha tayo ng 35.3 kilometers dun sa yung distance from my house to my office dito sa Ortigas. So, nag-gain tayo ng 6.3 kilometers additional. Yun yung difference nung na-consume natin sa na-travel natin. So, ang gagawin natin ngayon, baseline mo natin ngayon, eto. Ayan. So, 37 kilometers yung dito, 136 na lang. Kasi kanina, umikot ako sa, nilabas ko lang to, umikot para every lunch kasi iniikot ko tong yung parking kasi mahal. So, ayan, bumaba ng 136 kilometers. So, starting natin ngayon 136, tapos 37 kilometers na yung natin. So, gagawin natin ngayon, tutuloy na natin. Again, walang aircon, naka-off, close windows. So, mainit na naman. Tapos, tatakbo tayo from Ortigas to Pasita. Nadadaan tayo naman ngayon sa C5. So definitely may traffic doon. Kaya yun, matetest natin yung with traffic and with highway. So combined yung traffic congestion. Pagka meron tayong national highway, meron tayong highway, expressway. So, makikita natin yung kung gaano siya ka-active. Okay, so ngayon, next na ako. Balik na lang ako mamaya para dun sa result ng test natin. Hopefully makagain ulit tayo ng para siyempre para humaba yung natin, yung distance makukuha. Okay, so sige, laters. May isang Ayan po. So, game changer na rin sobrang sa mga guro. sobrang traffic. Mga kapuso. Kaya ang baba ng natin ito. Baba ng magigain natin, or kung wala mang magain, may malulus natin na range. Pero okay lang kasi may tayo kanina na buffer na mga 6.3 kilometers. So ngayon 122 kilometers left, 44.1 covered. So we still have 72% battery. So ayan, tayo na lang natin matapos yung traffic dito sa C5 para makapasok tayo ng SLEX. Tapos nun sana dire-diretso na. Okay, so touchdown na tayo sa Pasita.
Ayan ang final result. We traveled 72.1 kilometers. We still have 58% battery, 98 kilometers left. So anong ano ba nito? Ibig sabihin, we started at 168 kilometers range na dahil 99% lang yung charge natin. So ibig sabihin, pag inad natin yung 98 plus 72, 170. So dahil dun sa region braking natin, gain tayo ng 2 kilometers additional. Kasi pag inad mo yung 170, 168 lang yung ano natin. So ayun, ang parameter lang na naman natin dito is eco mode, tapos patay ang AC, nakasarado ang bintana, tapos diba, ayun, go with the flow, walang ano, nasasabayan ko lang yung speed ng mga sasakyan. So yun, so sige, mukhang next time subukan ko naman naka-aircon tayo. Alright, bye bye.